Anong reaction nyo? Tataas ang crude next week. 4 na piso kada litro. Ang alam ko sir is ang nagdi-design yan, price sa ibang bansa. Magkano bili natin? Ganun talaga. Yun talaga magagawa. Wala ganun talaga. Walang magagawa. Tataas talaga. Walang magagawa. Ito ang karaniwang tugon ng mga motorista sa pabago-bagong presyo ng mga produktong petrolyo. At sa gitna ng tensyon sa pagitan ng mga bansang Israel at Iran, big-time oil price hike ang inaasahan simula sa darating na Martes. Batay sa datos ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOE-OIMB, tinatayang aabot hanggang 3 piso ang dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina habang mahigit 4 na piso naman sa diesel at kerosene. Ayon kay DOE-OIMB Assistant Director Rodela Romero, base pa lang ito sa 4 na araw na monitoring ng ahensya. Meron po tayong trading ngayong araw, Friday. So maaari po siya lumaki pa po yung increases o mabawasan base sa resulta ng 6-day trading. So, ang major reason yung po geopolitical conflict between Israel and Iran. Although ang sinarget po nung assault ng Israel, yung po mga missile factories at saka nuclear facilities ng Iran. So ibig sabihin, hindi naman yung mga energy facilities. Pero nag-react na po ang merkado. Sa taya ng Oil Industry Management Bureau, bagaman nagbabago ang presyo ng mga produktong petrolyo kada linggo, mas mataas nila ang posibilidad na magpatuloy ang oil price increase sa mga susunod na linggo. Bunsod nito, nanawagan ang ahensya na huwag mag-hoard o mag-imbak ng maraming gasolina na higit sa kinakailangan. Paliwanag ni Romero, wala pa rin kasiguraduhan kung ano ang magiging presyo sa susunod na linggo. Bukod dito, delikado ito lalo kung walang tamang paglalagyan na petroleum grade container at hindi basta kung saan-saan lang. Bawal po mag-hoard. Bawal po. May kaso po ang hoarding. Kasi yun nga, sa halip na wala tayong kakulangan dahil may enough supply naman po tayo sa bansa natin, bagamat mahal lang po, di po ba, mahal ang pagkakabili. Bunsod ng pagtaas ng presyo ng langis, umaasa ang mga transport group sa 6,500 pesos na one-time subsidy na ilalaan ng pamahalaan. Habang nais pa ring itulak ng ibang grupo ng mga driver at operator ng Public Utility Vehicles o PUV ang pisong dagdag sa pasahe. Ayon kay Pasang Mazda Chairman Roberto K. Orbet Martin, kasama nila sa nagsusulong sa fare increase ang Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP at ang Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO. 2 days ago, nag-big kami ni Parapagos kay Chairman George Guadis at yung pisong provision increase, the effect na operation ng week. Dahil niya lamang, hindi rin po natin alam, pero palang bigla ang magkataas na magaganap na napakalaki. Siguro po, by next week, babalik kami kay Chairman George Guadis upang mapag-usapan pa ang ilang mga problema sa anin ng transportation. Tutol naman dito ang transport group na Manibela. Yung fare increase, hindi po kami susunod dito. Mahirap po sa ating mga mahal na mananakay yung piso na dagdag pasahe, lalo pa po natin silang pahihirapan. Dagdag pahirap po ito. Sa Martes, nakatakdang ipatupad ang karagdagang singil sa presyo ng mga produktong petrolyo. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.